Si Daon ay nasa pagkabata pa rin ang 3:17 ng umaga nang mag-vibrate ang cellphone sa bedside table. Binuksan ni Lisa ang kanyang namamaga na mga mata, pinunasan ang mga luha na iginiit na dumadaloy at basahin ang mensahe ng kanyang ina. Inaasahan kong handa na ang lahat, anak ko. Ito ay tungkol sa mga deadline, tulad ng dati. Pinatay niya ang aparato na may isang biglaang kilos, tumalikod sa 30 hanay ng hindi sinasadyang inayos na cutlery, sa 3 frozen na turkey na naghihintay ng kanilang kapalaran sa freezer, at sa 5 taon ng isang buhay na, ng kaunti, ay nagbago sa isang linya ng paggawa ng domestic na may isang ngiti tulad ng isang margar na patalastas. 3 araw bago, si Vera Pavlovna ay sumabog sa kusina tulad ng isang bagyo sa mataas na takong. Si Lisa ay hanggang sa kanyang mga siko sa scalding water na nag-scrub ng mga huling bakas ng kanyang hapunan, isang nilagang karne ng baka na may juniper berries at caramelized sibuyas, inihanda ng eksakto tulad ng itinuro ng kanyang biyenan. Ang guwantes na goma, na ostracized 2 taon na ang nakalilipas pagkatapos ng isang acidic na puna mula sa Vera, isang bagay para sa isang taong hindi sineseryoso ang kanilang sariling tahanan, ay nabubulok, nakalimutan sa isang drawer. Lizinha, mahal ko, ang tinig ng biyenan ay pinutol ang hangin tulad ng isang matalim na kutsilyo. Inilabas niya ang isang maingat na nakatiklop na papel sa 4 na bahagi, na parang isang maharlikang utos. Kailangan nating pag-usapan ang kaarawan ng kaarawan. Siyempre, Vera Pavlovna, ano ang kailangan kong gawin? Si Gleb, nang hindi tinitingnan ang kanyang mga mata sa screen ng cellphone, ay nagpalitan ng mabilis na hitsura, kasama ang kanyang ina, ang tahimik na code na decipher na si Lisa. Sa pagkakataong ito ay nangangahulugang, narito siya muli. Ang listahan ng panauhin para sa Huwebes ay nadula sa ilalim ng manicured daliri ni Vera. Ksenia kasama ang kanyang bagong kasintahan. Si Uncle Roman kasama ang kanyang pamilya. Ang Meronovs sa 2 palapag. Ang mga Afronov, mga kapitbahay sa susunod na pintuan. Ginawa ni Lisa ang matematika sa kanyang ulo, 28. 29. 30. 32, sinta, na itama ni Vera na may kaunting pagtawa na parang ice break sa isang baso ng whiskey malamig, tumpak, matalim. At huwag kalimutan ang maliit na Timofey Safronov. 6 na taong gulang lamang siya, ngunit kumakain siya tulad ng isang maisapat na gulang. Ang bata ay lumalaki. Sumunod ang papuri, tulad ng isang laso na candy, mayroon kang isang regalo para sa mga bagay na ito, mahal ko. Alalahanin ang huling taon. Lahat ay pinuri ang iyong paa. Pamamahala ka, hindi ba, Gleb? Tumango siya ng walang tigil, nang hindi nakatingin sa kanyang telepono. Palagi kang mahusay. Hinila ni Vera ang isang pangalawang piraso ng papel mula sa kanyang bag, ang menu, na nakasulat sa kanyang hindi magagawang retiradong guro ng guro, turkey na may mga halamang gamot de Provence, baboy na glazed na may pulot, 7 magkakaibang mga pinggan, 4 na dessert na may homemade pasta, cranberry sauce, mainit na rolyo, sariwang inihurno. Ito ay labis para sa isang tao, si Vera Pavlovna, ventured ni Lisa. Huwag kang hangal. Hindi ito ang unang pagkakataon. Bukod, tumutulong si Gleb, hindi ba, anak? Siyempre tutulungan ako, bulong niya, sa wakas ay nakatingin sa kanyang asawa. Maaari kong mag-ukit ng pabo. At buksan ang mga bote ng alak. Pinatuyo ni Lisa ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ang balat ay pula, puti mula sa matagal na pakikipag, ugnay sa mainit na tubig. Anong oras ako magsisimulang ihanda ang lahat? Kung ang pagkain ay nasa 2. Sa 2 idinagdag ni Vera, tuyo. Ang mga Safronovs ay hindi tiisin ang mga pagkaantala. Magsimula sa 4 oras o 3 oras 30 minuto ng umaga, kung sakali. At sa oras na ito, hayaan ang lahat na perpekto. Dagdag pa ni Gleb, na parang mabait, noong nakaraang taon ay medyo tuyo ang pagpuno. Ngunit sa pangkalahatan ito ay mabuti, dagdag niya, mapagbigay. Ito ay magiging perpekto, sumagot si Lisa, ang mga salitang lumalabas ng mekanikal, tulad ng pagbabago na ibinigay ng hindi tumitingin, ng walang pagbibilang. Nang bumagsak ang gabi at wala na si Vera, habang ikinulong ni Gleb ang kanyang sarili sa opisina para sa isa pang tikagyat sa trabaho, kinuha ni Lisa ang calculator. Ang turkey ay nangangailangan ng 8 oras sa oven. Ang loin, 4.
Ang mga dessert ay dapat gawin sa araw bago sumipsip ng mga lasa. Ang mga pinggan sa gilid sa umaga, kung hindi man ay malamig sila. Ang mga numero ay hindi nagdagdag kahit gaano kahirap ang sinubukan niya. Kinuha niya ang listahan ng panauhin, pinatakbo ang kanyang daliri sa bawat pangalan hanggang sa huli. Wala si Hers. Ang hostess, nagigising sa 3 oras upang gumastos ng 11 oras na nakatayo. Sa harap ng kalan ay hindi kabilang sa mga pinarangalan. Kanan sa footer, sa maliit na pag-print, isang tala, "Wag mag-imbita kay Rita." Inalalayan ni Lisa ang numero ng kanyang kapatid. Nagulat ang boses ni Rita nang sumagot siya. "Huli na, okay. Rita, darating ka ba sa Huwebes para sa iyong kaarawan?" Ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya ay masyadong mahaba. Tumawag si nanay. "Sinabi kong mas mabuti akong lumapit sa ibang oras kapag hindi ako nag-iisa." Sa madaling salita, hindi ito isang paanyaya. Ito ay isang nakatakdang mensahe. Ngunit, gagawin niya. Matapos ang tawag, umupo si Lisa sa kadiliman ng kusina. Ang malamig na tsaa ay nakalimutan sa mesa, ang gripo na tumutulo tulad ng isang orasan na nagmamarka ng oras na wala siya. Malinaw ang aralin, kapag tumigil ka sa pagiging pakinabang, ikaw ay naging isang detalyadong detalye. Si Rita ay diborsiyado ng 3 buwan bago, at, para kay Vera Pavlovna, ito ay naging hindi angkop sa buhay ng pamilya. Noong Martes, ang alarm clock ay umabot ng 5 oras 30 minuto ng umaga. Binati ng Umkada Hypermarket si Lisa na may mga walang laman na pasilyo at malupit na ilaw ng ilaw. Ang cart ay pinupuno sa isang nakakatakot na bilis, 3 turkey na may timbang na 5 kilo bawat isa, isang ham para sa luin, mga bag ng gulay, litro ng gatas. "Wow, Lizinha," ang tinig ni Tia Zina, isang kapitbahay sa ikalawang palapag, ay sumigaw sa pasilyo ng paggawaan ng gatas. "Sobrang maaga. Ito ay isang malaking hapunan ngayong taon, ha?" Kaarawan ni Vera Pavlovna. 32 panauhin. Nanlaki ang mga mata ni Tia Zina. 32? At nag-iisa ka sa kusina? Tumutulong si Gleb, nagsinungaling si Lisa, wala sa pagkawalang kilos. "Anak na babae, hindi iyon tulong," ungol ng kapitbahay, nanginginig ang kanyang ulo habang hinahawakan niya ang kanyang thermometer ng kape at pakete ng mga puff pastry. Nakatayo iyon sa gilid ng pier, pinapanood ka na nalunod sa dagat, at paalam pa rin ang iyong maliit na kamay. Ang parirala ay natigil sa kanya tulad ng isang mansa ng grasa. Sa pagbabalik, natigil sa trapiko ng umaga, hindi makuha ni Lisa ang imahe ng pier sa kanyang ulo, ng mga tubig na kinalagkad ang lahat, ng kamay ng mga alon, walang malasakit. Sa tanghali, ang kusina ay mukhang isang war outpost. Ang bawat pulgada ng mga counter ay napuno ng mga mangkok, pagputol ng mga board, backing sheet. 6 oras na si Lisa. "Masakit ang aking likod, alam lamang ng aking walang laman na tiyan ang lasa ng isang tuyong biskwit sa umaga." "Wow," lumitaw si Gleb sa pintuan, hinaplos ang kanyang natutulog na mga mata, ang kanyang buhok ay hindi nasaktan. "Nawala mo ang iyong sarili sa taong ito. Masarap na ang amoy." Si Lisa ay hanggang sa kanyang mga pulso sa pinaghalong karne, pampalasa, mani at pinatuyong prutas. "Tulungan mo ako. Hindi ko stuff ang mga turkey na ito." Tiningnan niya ang orasan sa itaas ng kalan. Liz, ipinangako ko ang mga lalaki. Inilalaan namin ang isang tennis court sa loob ng 1 oras. Pinakamataas na 2 kung maglaro kami sa mga set. Tumalikod ka, ikaw ay isang makina." Kumatok ang pinto. Ang araw ay lumipas sa isang blur ng mga kutsilyo, kawali at oven. Ang refrigerator ay puno na ito ay mukhang malapit ng sumabog. Kailangan niyang mag-juggle ng mga kaldero tulad ng isang laro ng Tetris. 3 plate ng mga mani ay lumalamig na sa balkonahe. Ang malamig na Disyembre ay mas mahusay kaysa sa anumang freezer. Sa 5 tumunog ang telepono. Ito ay si Vera Pavlovna. "Lizinha, suriin lang. Kumusta ang mga bagay?" "Lahat ng bagay sa ilalim ng kontrol. Tulad ng pinlano." "Kahanga-hanga." "O, halos nakalimutan ko. Ang bunsong anak na si Safronovs na si Timofeychik ay may malubhang allergy sa mga mani. Maaari itong maging anaphylactic shock. Mag-ingat na hindi magkaroon ng kahit isang bakas."
Tumingin si Lisa sa beranda, kung saan ang cake ng walnut, ang kastanyas na salad, at ang manok na may braided na may mga mani ay nakaupo. Vera Pavlovna, naghanda na ako ng 3 pinggan na may mga walnut. Ano ang gagawin ko? Nakakahanap ka ng isang paraan. Palagi kang ginagawa. Master ka sa improvisasyon. Ang tinig ay magaan, hindi kompromiso. See you bukas, darling. Kisses. Dumating si Gleb sa gabi, amoy ng beer at chlorine mula sa locker room ng tennis club. Ano na, chef? Handa na ang lahat para sa malaking araw. Mayroon kaming problema. 3 pinggan na may mga mani at ang batang Safronov ay maaaring mamatay kung kinakain niya ito. Gumawa pa ng higit pa. Ito ay walang malaking pakikitungo. Mayroon ka pa ring buong gabi. Si Lisa ay nagpatuloy sa pagbabalat ng mga karot para sa isang bagong ulam, ang kutsilyo na nagniningning sa pagitan ng kanyang mga daliri. Gleb, kailangan kitang maghanda ng ilang mga bagay. Mula sa simula hanggang sa matapos. Huwag lamang o gupitin, ngunit lutuin. Tila siya ay taimtim na nalilito. Bakit? Mas mahusay kang magluto kaysa sa akin. Dagdag pa, espesyal na iniutos ni nanay ang kanyang pinang pastol at ang kanyang palaman ng pabo. Naghihintay ang mga tao para sa kanilang pagkain. Pagkatapos maghintay para sa iyo. Bumuntong, hininga siya. Kinakabahan ka. Tingnan, tutulong ako bukas, ipinangako ko. Ngunit ngayon ay pagod na ako mula sa tennis, at bukas may tawag ako kasama si Vladivostok sa 8, mahalagang customer. 1 oras, maksimum na 2. Dumating ako ng maayos bago ang mga panauhin. Tumingin sa kanya si Lisa. Isang bagay sa loob niya ay dahang nag-crack, tulad ng yelo sa ilalim ng presyon. Ang kutsilyo ay patuloy na bumaba, maindayog, sa mga karot. Sa tagsibol, ang boses ni Lisa ay pinutol ang hangin tulad ng isang talim. Ano ang tawag sa 8 ng umaga sa kaarawan ng iyong ina, Gleb? Nagkibit, balikat lang siya, hindi man lang napansin kung paano naghukay ang kanyang mga daliri sa gilid ng counter. Ito ay isang mahalagang kliyente. Bagong kontrata. 1 oras, maksimum na 1.5. Malaya ako sa 11. Mayroon pa akong 3 oras hanggang sa dumating ang mga bisita. Maraming oras. Isang dagat ng oras, paulit-ulit ni Lisa, kaya tahimik na parang tunog ng buntong, hininga. Ano? Hindi man lang siya lumingon. Wala. Matulog ka na. Bukas ay isang mahabang araw. Humagulgol si Gleb, inunat ang kanyang mga braso at tumungo sa pintuan. Sa threshold, lumingon siya. Liz, mangha ka. Ang iyong ina ay ipagmalaki. Lahat ay magiging. Sarado ang pinto. At naiwan si Lisa sa gitna ng bundok ng mga sangkap, maruming pinggan at ang lumalagong katiyakan na hindi niya umiiral. Hindi bilang isang tao. Bilang isang function. Isang proseso ng pagkain na may 2 binti at isang pagod na ngiti. Sa 2:30 sa umaga, nagising siya ng walang alarm clock. Ang pagtulog ay naging mabigat, malapot, isang walang katapusang loob ng isang kusina, kung saan pinutol niya ang mga gulay na magkasama sa harap ng kanyang mga mata. Sa tabi niya, naglinis si Gleb, ang kanyang braso ay nakaunat sa ibabaw ng kanyang unan tulad ng isang hadlang. Bumaba siya sa hagdan na walang sapin, iniiwasan ang mga hakbang na gumagapang, nakabukas ang takure at kumuha ng instant na kape mula sa pantry. Wala akong lakas para sa totoong bagay. Umupo siya sa mesa at tinitigan ang listahan ng 32 pangalan. Paano kung hindi lang ako bumangon? Ang pag-iisip ay nagmula sa labas, kakaiba at ligaw. Umiling-iling si Lisa, na para bang mapalaya siya, ngunit inilagay na niya ang mga ugat. Paano kung hindi ko o ng oven sa 4 sa umaga? Kung hindi ka gumugol ng 11 oras na nakatayo sa tabi ng kalan? Binuksan niya ang notebook. Ang mga daliri na parang inilipat ng ibang tao na type sa search engine, huling minuto ng mga pakete sa paglalakbay para sa katapusan ng linggo. Ang unang pagpipilian, paglipad patungong Anapa sa susunod na araw. 3 araw sa tabi ng dagat. Nag-click siya. Pag-alis ng 4 oras 15 minuto ng umaga. Bukas.
O sa halip, ngayon sinabi ng orasan ng 2:30 sa umaga. Bumalik sa linggo ng gabi. Sa loob nito, dalawang tinig ang nakikipaglaban sa bawat isa. Ang una, pamilyar at ina, sino ang nag-iiwan ng 32 tao? Ito ay magiging isang iskandalo. Si Vera Pavlovna ay hindi kailanman magpapatawad. Hindi maintindihan ni Gleb. Ang pangalawa, bago at matalim, sino ang humihiling sa isang tao na magpakain ng 32? Sino ang nagpasya na ito ay normal? Ang daliri ay umikot sa pindutan ng pipiliin ang flight. Nag-atubili siya. Nag-click. Ang susunod na 15 minuto ay isang buhawi ng data, mga numero ng credit card ng pamilya, mga kumpirmasyon. Dumating agad ang email, ang iyong tiket para sa flight 442 Moscow Anapa. Pag-alis ng 4 oras 15 minuto ng umaga. Sa madaling salita, iniwan ang bahay sa 1 oras. Ang tiempo ay patas. Isinara niya ang kanyang notebook at nagpunta upang i-pack ang kanyang maleta. Kinuha niya ang mga damit ng tag-init, ang bikinis, ang mga sandalyas mula sa ilalim ng aparador. Ang parehong mga damit na sinabi ni Gleb ay masyadong simple upang lumabas. Sa Anapa sa Disyembre magiging malamig, ngunit magiging mas mainit pa ito kaysa sa bahay na iyon. Sa 3:00 ng umaga, tumunog ang telepono ni Gleb. Nagyelo si Lisa, isang damit sa kanyang kamay. Mula sa sala ay dumating ang inaantok na boses ng kanyang asawa. Kumusta, nanay? Ano ang nangyari? Nakinig siya. Nagsalita si Vera Pavlovna. Tumugon si Gleb sa mga monosyllables. Inihahanda nila ito. Hindi ko alam kung ano mismo. Nanay, 3 sa umaga. Naalala ko ang allergy. Ay, pause. Maaari niya itong hawakan, nanay. Palagi siyang kaya. Ano ang ibig mong sabihin na 32 tao ang napakarami? Ikaw mismo, ang listahan. Kahit na para sa isang taong may kakayahang. Ang kanyang tinig ay naging magaspang. Kung nag-aalala ka, dapat mong isipin ito ng una. Kayon ano ang punto? Bawasan ang listahan? Binili na niya ang lahat at inihanda ang kalahati nito. Okay, matulog ka na. Magiging maayos ang lahat. Ang telepono ay naka-benched sa bedside table. Tumalikod si Gleb at muli. Ngumiti si Lisa. Maging si Vera Pavlovna ay may mga pagdududa. Huli na. Bumaba siya sa kusina at nagsulat ng isang tala. Naisip niya ang tungkol sa teksto sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay nagpasya. Ang mas simple, mas mabuti. Gleb, hindi inaasahang mga pangyayari ay lumitaw at kailangan kong iwanan ng madali. Kailangan mong pamahalaan ang hapunan sa iyong sarili. Ang lahat ng pagkain ay nasa ref. Lisa. Walang mga dahilan. Walang tagubilin. Hayaan silang lumingon. Sa 3:45 ay tumawag siya ng taxi. Tumulong ang driver sa maleta, tinanong, piyesta opisyal. Isang bagay na ganyan. Tumango siya. Noong Disyembre, ang beach ay ang pinakamahusay na ideya. Ang Moscow ay mahalumigmig, nagyelo. Tumingin si Lisa sa bintana sa madilim na bahay na dumulas. Sa isa sa kanila, 11 oras mula ngayon, 32 tao ang magtitipon at hindi makahanap ng isang piging. Walang laman ang paliparan. Ngumiti ang dumalo sa check-in desk. Maagang paglipad, ha? Ngunit sa Anapa dumating ka sa oras para sa agahan. Perpektong plano para sa katapusan ng linggo. Ibinigay ni Lisa ang kanyang pasaporte. Yeh! Ang perpektong plano. Nakikita ko, tumawa ang batang babae, nanginginig ang ulo. Ang pagtakbo palayo sa kabaliwan ng pamilya, di ba? Ang aking biyenan ay nagdadala ng 40 tao nang magkasama para sa bagong taon. Iniisip ko rin na mawala sa Egypt. Ang ilan? Ang boses ni Lisa ay matatag. Hindi mo ito pagsisisihan. Sa boarding gate, isang pila ang bumubuo na. Ang mga batang mag-asawa, ilang mga ina na may mga anak, isang ginang na may kanyang apo. Mga ordinaryong tao magpapahinga. Ang mga pasahero ng mga Ginoo, inihayag ng tinig sa mga loudspeaker. Ang pagsakay sa flight 442 patungong Anapa ay nagsimula.
Ang mga pasahero na may mga bata at klase ng negosyo, mangyaring magpatuloy sa gate. Tumayo si Lisa. Ang cellphone sa bag ay naka-off na, deactivate niya ito sa bahay, pagkatapos ng tawag ni Vera Pavlovna. Sa 4 na oras, magigising si Gleb, bumaba sa kusina at hanapin ang tala. Una, hindi ako makapaniwala. Babasahin ko ito. Tatawag ako. Ang telepono ay mawawala. Tatakbo siya sa paligid ng bahay na tumatawag sa kanya, hanggang sa mag-panic. Sinuri ng flight attendant ang iyong boarding pass, passage, 12G, window. Magkaroon ng isang mahusay na paglipad. Salamat. At ito ay, Nanay, ano ang gagawin natin ngayon? Ang boses ni Gleb ay nanginginig habang nakatingin sa orasan. Ang mga bisita ay darating ng mas mababa sa 5 oras. Hindi na sayang si Vera Pavlovna. Tumawag sa bawat restoran sa bayan. Ngayon, inilabas na niya ang mga manggas ng kanyang blusa, tulad ng isang pangkalahatang paghahanda para sa labanan. Ang unang 3 mga establishmento ay tumawa ng magalang ng tinanong ni Gleb kung maaari silang maglingkod sa 32 mga tao sa isang maikling panahon. Nag-alok ang silid ng pizza. Maaari kaming magpadala ng 10 malaki. Ang ika-5 hindi man lang sumagot. Samantala, ang tawag kasama ang Vladivostok, isang mahalagang kliyente, pinainit sa telepono. Naghintay siya ng 20 minuto, nakatanggap ng isang galit na email at nawala ang kontrata. Si Gleb ay wala ring oras upang magkalog. Inulit lamang ng kanyang isip ang isang bagay, walang laman na walang laman. Bandang 1:00 ng umaga dumating si Vera Pavlovna. Ang kanyang titig ay matatag, ang kanyang mga kamay ay naghahanap na ng mga kawali. Lutuin natin ito mismo. Nasaan ang mga pabo? Sa freezer. Ngunit nanay, kailangan nilang maghurno ng 4 na oras. Ay, on ang oven hanggang sa maximum. Marahil. Tumingin siya sa kanya na parang siya ay isang mag-aaral sa pangunahing paaralan. Ang pisika ay hindi mali, Gleb. Alin mang 8 oras sa tamang temperatura, o isang carcass charred sa labas at hilaw sa loob. Piliin. Nagsimula sila. O sa halip, nagsimula siya. Sinubukan ni Gleb na tumulong, ngunit sa loob ng 15 minuto ay naging malinaw. Ang pagluluto para sa 32 katao ay hindi lamang tungkol sa pagpaparami ng mga sangkap. Ito ay logistic ng digmaan. 4 na burner sa kalan, ang oven, ang eksaktong oras para sa bawat ulam. Nasaan ang malaking mangkok? Vera Pavlovna rumaged sa pamamagitan ng mga aparador. Hindi ko alam. Lisa laging. Wala siya rito. Umuwol sa biyenan. Kung gayon isipin. Sa tanghali, ang kusina ay mukhang isang battlefield. May nasusunog sa kawali. Iginiit ng mga turkey na manatiling hilaw. Floor na nakakalat sa sahig. Vera Pavlovna, kung laging hindi nagkakamali, mayroong isang salsa ng sarsa sa kanyang blusa at ang kanyang buhok ay dumulas mula sa kanyang bon. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang tumawag. Gleb, totoo ba? Tumunog si Tia Natasha. Sinabi ni Daisy Ivanovna na ang hapunan ay nasa kaguluhan. Basta hindi inaasahang mga pangyayari. Lahat ng bagay sa ilalim ng kontrol. At Lisa, mga personal na bagay. Sa isa-siki, dumating ang mga unang panauhin. Si Ksenia, kasama ang kanyang bagong kasintahan, ay sumilip sa kusina. Wow, maganda ang amoy. Umusbong siya ng hangin. O nasusunog ba ang sibuyas? Nagdala si Uncle Roman ng mga pinapanatili sa bahay at isang bote ng brandy. Nang makita niya ang kaguluhan, binuksan niya ang inumin ng walang sinasabi. Isang SE para sa courage. Dumating ang mga Safronov sa oras, tulad ng isang relo sa Swiss. Ang 6 na taong gulang na si Timofey ay nakawining na, Nanay, nagugutom ako. Kailan tayo kumain? Sa lalong madaling panahon, araw. Nagtatapos na si Tia Lisa. Hindi narito si Lisa, grumbled Gleb, naglalakad sa pamamagitan ng isang pan sa paninigarilyo. Paano ka hindi? Sumimangot si Irina Safronova. At sino ang nagluluto? Kami. Ako at ang aking ina. Sa 2 oras 30 minuto ng hapon, hindi maiiwasan ang sakuna. Ang mga turkey, hilaw.
Ang mga kasamang, isang walang kahulugan na halo. Ang mga salad, walang umiiral. Ang mga bisita ay napuno sa silid, nagpapalitan ng mga sulyap at bulong. Paano ang tungkol sa pag-order ng pizza? May iminungkahi. Sa holiday, ang lahat ng mga pizzerias ay puno. At sushi. Ang Timothy ay allergy sa isda. Iyon ay kapag nag-vibrate ang cellphone ni Gleb. Isang mensahe mula kay Lisa. Isang larawan, siya sa isang dilaw na damit, nakaupo sa isang cave ng baybayin na may isang plato ng hipon at isang baso ng puting alak. Ang caption, Hapunan sa Paraiso. Sabihin kay Vera Pavlovna ang pabo ang problema niya ngayon. Ipinakita ni Gleb ang larawan sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay napunta mula sa puti hanggang pula, pagkatapos ay bumalik sa puti. Siya ay nanunuya. Nanay, tatalakayin natin ito mamaya. Ngayon kailangan nating pakainin ang mga taong ito. Sa ano? Si Vera Pavlovna ay gestured sa nagwawasak na kusina. Ito ay si Karina na nagligtas sa kanya. Dumating ang kapatid ni Lisa ng 4C na may isang higanting palayok ng plov at isang mangkok ng salad. Alam kong magutom ka nang wala ito, sinabi niya na inilalagay ang lahat sa mesa. 32 tao. Talaga? At akala mo ang isang tao ay magagawa lamang ito. Palagi siyang pinamamahalaan, nagbulong si Gleb. Eksakto. Palagi itong ginawa. At pinalakpakan mo lang. Lezok ka, ang masarap. Lezok ka, magic ka. Ngunit nagising ang magic sa 4am at nagtrabaho tulad ng isang alipin. Hindi mo nakita iyon. Sinimula ni Karina ang paglilingkod sa plov. Sinubukan ni Vera Pavlovna na magprotesta, ilang sandali lang. Walang nagpilit sa kanya. Lumingon si Karina sa kanya. Ang listahan ba para sa 32 mga tao ay isang kahilingan o isang order? At kapag ang pagpuno ay tuyo, ito ba ay isang papuri o isang saksak sa likuran? Ang mga bisita ay nagsimulang umalis sa paligid ng waloy. Una nang napunta ang Safronovs na pinapakain ang mga sandwich ng Timofey. Ang iba ay natapos ang plov, pinuri si Karina, at maingat na iwasan ang pagbanggit kay Lisa. Kapag nawala ang lahat, nanatili si Gleb sa gitna ng mga durog na kung ano ang dapat na pagdiriwang. Ang kusina ay mukhang na hit ng isang bagyo. Kinuha ni Vera Pavlovna ang bag sa katahimikan. Nanay, hindi ngayon. Umalis siya nang hindi lumingon. Binuksan muli ni Gleb ang kanyang cellphone. Larawan ni Lisa, ang dilaw na damit, ang mga tanim na balikat, ang ngiti. Kailan ang huling oras na nakita kita kaya nakaka-relax? Bumalik si Karina na may isang balde at isang tela. Tutulungan akong maglinis o mananatili ka rito hanggang sa madaling araw. Salamat. Nagsimula siyang maghugas ng pinggan. Hinaplos ni Gleb ang kanyang mukha, pagod. Karin, alam mo bang aalis na siya? Hindi. Ngunit, kung nais mong malaman, nagulat ako na nagtagal ka. 5 taon. 5 taon na nagdadala ng bawat partido, bawat pagpupulong lamang. Ano ang kapalit niya? Pinahahalagahan namin ito. Huminto ka. Tinanggap mo ito bilang isang obligasyon. Alam mo ba kung ilang beses siyang sumigaw pagkatapos ng iyong mga hapunan? Ang mga kamay ay sinunog, pagod, at si Vera Pavlovna ay natagpuan pa rin ang isang depekto. Hugasan nila ang pinggan sa katahimikan. Naalala ni Gleb, huling bagong taon, 40 katao. Kaarawan ni Vera Pavlovna, 35. Pasko ng pagkabuhay, Marso 8, may piyesta opisyal at palaging ang parehong eksena, Lisa sa kusina. Siya ay may isang baso ng alak sa sala. Karin, ano ang gagawin ko? Chay. Una, aminin na gulo ka. Pagkatapos, tanungin kung handa kang magbago. Pagkatapos ay nakikita natin. Halos hating gabi. Dinala ni Gleb ang numero ng kanyang asawa. Tumunog ito. Hanggang sa, kumusta? Lisito sa akin. Magaling ka ba? Ako. At ako hindi. Ibig kong sabihin. Paumanhin. Ngayon lang ay naintindihan ko kung ano ang impyerno. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang pag-unawa ay isang panimula.
At ngayon, babalik ka sa linggo. Mayroong isang return ticket. At pagkatapos nito, ano ang ibig kong sabihin? Pagkatapos ay mag-uusap tayo. Higit sa lahat. Magandang gabi, Gleb. Liz, magbabago ako, nanunumpa ako. Tingnan natin. Sa ngayon, hugasan ang pinggan. Ang kusina ay dapat nagulo. Naghang siya. Tiningnan ni Gleb ang tumpok ng maruming pinggan at kinuha ang espongha. Sa unahang pagkakataon sa buhay ko.